Another day, another upgrade naman sa ating motor. E3 na 14mm 2-pot na S-series caliper. Dito ata ito na cable type. Teflon no. Dapat natin baba na lang natin ito, no? Kasi yan. Wala. Oh. Ang lakas. What's up sa inyo mga lods, and welcome back sa aking channel. So another day, another upgrade naman sa ating motor. As usual, walang katapusang upgrade. So as you can see sa title, mag-upgrade tayo dito nung brake system natin na full RCB. So punta lang ako sa shop ng tropa para magpakabit. So waiting pa tayo mga lods. Ano? Boom. Pero ano tayo, next na tayo. Waiting pa tayo, ito yung may kakabit natin. So ito. May mga free siyang ano, RCB na feature. Yan. E3 na 14mm 2-pot na S-series caliper. Nasa to? Dito ata ito na cable type. Nasa to RCB na Teflon hose. Ito yung bracket natin para plug and play na lang. ARM. Ayan, wait lang nga si Kuya Ron. Pahinga muna ito eh, matagal-tagal ata ito eh. No? Yes. Naisip ko kung paano gagawin. Ayun lang. So ayun, inumpisahan ng baklasin ni Kuya Ron yung unahan ng Aerox natin mga lods. So sa pagkakabit pala ng brake lever or pagpapalit nito, marami tayong babaklasin. So ayan, siyempre yung unahan yan simula sa side mirror, tapos itong siyempre yung stock natin na brake master, pati yung kabila siyempre mabusisi rin siya mga lods. Pati nga itong handle grip natin is tinanggal na namin para mas madaling iayos eh, pati yung mga switches. So ayan, kinabit lang yung dati nating preno dyan para sa likod. Tapos ayan, kinabit lang may Kuya Ron yan. Tapos tamang sukat lang sa akin, tamang sipat-sipat lang kung gaano kataas yung gusto mo bago niya i-secure. Tapos minalit lang ulit namin yung left switch dito. Actually may ano naman yan, may sukat naman yan mga lods eh, so hindi kayo magkakamali dyan. Tapos ito, papalitan ko na rin yung bar end ng CNC para medyo lumutang pa rin yung kulay sa handlebar. Tapos ito na yung E3 natin na brake master. Sinusukat lang ulit yan. Depende kasi yan sa rider eh, kung ano yung gusto mong taas. Tamang sipat-sipat lang kami dyan bago namin i-secure. Tamang sipat Kuya Ron eh. Tapos ito nga palang brake switch nyo is itatap nyo lang sa stock nyo mga lods. Kasi meron ng brake switch na sama tong E3 and E2 eh. Ayan. All working naman. So plug and play lang talaga siya. So huwag nyo rin kalimutang i-adjust yung rear drum brake nyo para makuha nyo yung mas gusto nyong feel. And actually dito, mas naging smooth yung drum brake ko. Tapos ayan, after some time, bleed namin yung stock na brake hose.
para walang tumulo. Kasi hilain na lang namin yun. Medyo delikado kasi yung brake fluid mga lods sa paint pag natuluan. So ito yung ipapalit natin na brake hose, yung RCB na Teflon. Kulay pula rin yung ikakabit natin. And maganda dito sa brake master na to mga lods is meron siyang bleeder dyan sa taas. So pwede ka rin mag-bleed dyan. So sa baba at sa harap pwede ka mag-bleed. So all goods talaga to. E3 na RCB. Nasa ito yung caliper natin na S-Series. Bali, meron kasi siyang stock na bracket dyan. Pero kasi papalitan natin yan ng ARM na bracket para mas malinis siyang tingnan. So, baklasin nyo lang yan. So, as you can see, di ba 2-pot siya? So, yung power niya, dalawa na yung tutulak dun sa brake pads niya mga. So, pagka-baklas, papalitan nyo yung stock na bracket dito. So, ayun. Hindi ko kasi gusto yung dalawang bracket yung itim na isa. Tapos may another bracket. Kaya, ayan, mas malinis siya tingnan. So, saktong-sakto siya dun sa big disc ng Yamaha. Tapos yan, tamang sukat-sukat lang nitong brake hose natin. So, iwasan nyo rin siya yung masyadong nakabend mga lods para hindi masyadong ma-force yung brake hose na. Tapos ito yung gagamitin kong brake fluid. That portion na Bendix. So, transparent lang naman yung kulay niya. So, goods rin naman to. Ayan, tamang sip-sip lang si Kuya Ron dyan. Ayan, tumutulo-tulo pa. So, doble ingat kayo sa brake fluid, lalo na .4 yan mga lods. Iwasan nyo matuluan yung pinturan, saka yung mags. If ever mangyari yun, ayun, linisin nyo agad ng tubig, saka na pressurize na hangin para malinis na malinis. Ayan, tamang bleed lang kami dyan. Ito yung sinasabi kong may bleeder siya kasi tumatalsik-talsik pa. So mas maganda talaga may katulong kayo dyan. Tapos pag nakuha nyo na yung gusto nyong sukat, pwede nyo nang i-secure yan. Ayan, nililinis lang ni Kuya Ron para matanggal yung mga excessive na brake fluid para sure na walang mamantsa. Kasi mainit yung .4 mga lods, so doble ingat kayo. So ayan, tinulungan ko na rin mag-linis si Kuya Ron dyan. Tapos final sukat na lang bago ibalik lahat ng kaha natin sa harap. So all good siya mga lods. So, ayun, tapos na tayo mga lods. Nakabit na yung brake system natin. Ni Kuya Ron, shoutout kay Kuya Ron. Ayun o. 2-pot na S-Series sa RCB. Mga full RCB na tayo. So, ang ganda ng feels ng RCB mga lods. Ganun pala yun. Malambot. Malambot siya, ayun o. So, ayun no, ang ganda niya sa kamay, mga lods. As in, sarap sa kamay. Saka ang lakas niya. Oh! Ang lakas! So, ayun lang. So, dito kayo magpagawa rin mga lods sa A&A Moto Power sa Vicente Cruz. Wala Kuya Ron! Thank you. Ingat pare ah. Thank you sir ah. Walang iba. Ops preno, ops preno. Ang lambot, ang sarap sa kamay mga sir. Ayun lang sabi ko. Ang sarap niya sa kamay. Parang ano, yun pala yun. Siguro pag nagpalit pa ako ng hand grip, mawawala yung stress sa daliri ko. Ganon. Saka sa kamay. Yung grip niya kasi, ayun o, ganon lang. Saka yung grip mo,
hindi matigas yung ginigrip mo eh. Oh, ayun mga lods, kung tatanungin nyo ako magkano yung inaabot dun sa labor, 450 yung labor natin. Tapos kasi sa akin nagaling yung mga pyesa, di ba? Ang binili ko na lang dun is yung brake fluid eh. So, yung brake fluid is 150 lang na dot per na ano na. Magandang klase na rin yung Bendix naman yan. Eh, hindi naman ang ginagamit sa mga kotse eh, na brand na alam ko. So, para naman dun sa pyesa, itong full RCB na set natin. Para dito sa brake lever natin, itong left na cable type, around ano siya, 1,000? Ganon. Kasi ito mga 1.5, so 2.5 na to. Yung Teflon mga 1K rin. More or less to mga lods hindi ko na alam yung sakto eh. Tapos yung S-series na caliper na 2-pot, 2.5 din, more or less 2.5 din. So do the math na lang mga lods. Overall maganda yung naging ano niya. Kaya yung iba pala talaga nagpapalit no ng preno. Naintindihan ko na sila. Ano, lambot lang talaga, sobrang lambot. Ang soft lang niya pindutin. Walang ka-stress sa kamay. Diba? Smooth lang ang preno natin. Nawala yung strain sa kamay natin. Hindi lang siya aesthetic mga lods. Siyempre forma yan eh, RCB yan eh, di ba? Performance wise, goods naman talaga. Tsaka hindi na ako yung may nakabaso dito. Kasi same lang naman ang performance yan eh. Maganda lang siguro yung pag naka 4-pot ka na talaga. Kasi nasa around 3K plus yun eh, pagkakalam ko eh. Sa kanan pa lang ata yun since 14mm lang naman ang kailangan natin para dito sa 2-pot caliper natin. Ito na lang yung E3. Budget meal lang siya. Goods na rin naman. Actually goods na goods, to be honest. So kung meron kayong katanungan, for any questions, comment down below lang kayo mga lods. And once again, kindly subscribe naman mga lods. Follow nyo na rin ako sa mga social media platforms natin, lalo na sa FB. Kasi minsan doon lang din tayo nagpo-post. Kasi as per checking 95% ata or 90% ng viewers ko is hindi nakasubscribe sa akin. Kahit onti lang yun, syempre malaking bagay yun, diba? Ayun lang mga lods. Sana nakatulong ng video ko. Kung nagbabalak din kayo magpalit ng brake system nyo for your Aerox, dagdag safety to mga lods. So please like and subscribe. Wolves TV out. Peace.